Ito po yung ano, yung inararo ngayon. Kung sakasakaling malagyan po natin ng maraming solar pump po dito, mas maganda. Kaya dito na. So balak po natin lahat po yan sakahan dahil ayun, shoutout guys, muli welcome sa aking YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo naroon. Sa araw na ito, nagising na naman po tayo ng maaga, 5:30 po ng umaga, gising na tayo. Kaya sasamantalin ho natin yung oras habang hindi pa masyadong mainit. Pupunta po tayo doon sa sa sakahan, dahil ngayong araw po mag-uumpisa na po tayo na iparotobator po yung sakahan. Dahil nga po umulan na nung mga nakarang araw, malambot na po siya. Samantalahin na po natin yan para na siya, parang maararo na siya, mga kalingap. So yan po ang lakad po natin sa ngayon, mga kalingap. So antabay po, samahan niyo po ako. So yan po, medyo madilim-dilim pa dito sa may malapit sa ilaw. Maliwanag na. Ayun, ang ganda ng panahon. Ayun, so punta tayo doon, tayo dadaan. Dito sa ibabaw dadaan. Ayan. Mas tatawid tayo doon sa may bangka. Hindi ko lang sigurado kung naitawid na yung rotobator kahapon, dahil meron pang pinaggamitan dito kahapon. Sabi ko matapos ang maaga, itawid na para makapag-umpisa ng maaga ngayon. So ayun mga kalingap, dito tayo sa tabing ilog. Lalakad tayo para makatawid sa kabila. I-survey natin yung sakahan natin, dahil ngayon po yung unang araw para umpisa ng araruhin. So antabay lang po. Ayan, dating gawi. Tatawid tayo, ha? Oo, nagkuon na. Ayan, ayos. So may nakasabay tayo, kaya hindi ako maghihila ngayon. Mag-isa ka lang tayo. Ayan, ayan, buhay probinsya. Ang ganda ng ilog dito. Yes. Yes. So ayun, naglalakad na tayo papunta sa sakahan natin. Yan, medyo basa dahil umulan ng mga nakarang araw. Yung pilapil medyo malambot, tapos maraming hamog. So maganda sa maganda sa paa ito. Pampalakas ito ng tuhod. So ayan, tuloy tayo hanggang doon. Bali binabaybay natin yung tabing ilog. Ayan, ilog po dyan sa banda na yan. Ayan. Malapit na tayo doon sa natin, yung sinasaka natin. Tuloy po tayo. Bali nandito na tayo sa sakahan natin. Ito yung yung inanihan natin, yung second batch. Dito nag-umpisa sa kanto na to. So hanggang doon. Tapos dyan sa may irrigation natin. Dyan yan. So i-survey lang muna natin. Bali ang unahin natin yung isa, yung inanihan ng batch 1 dun sa dulo. So pasyalan natin kung okay na po yung tubig. Kasi nga po ililipat na yung ating gamit, yung rotobator, para makapag-umpisa na kaagad mamaya. So tingnan natin yung tubig kung okay na. So ayun bali ito yung panahon na kung saan ay medyo masakit sa bulsa, dahil mag-uumpisa po tayo ng gastusin. Mga kalingap. Bali kahapon nag-umpisa muna tayo sa 20,000 pang krudo. Yung naman po, yung gamit natin ay sarili natin, kaya walang problema. Operator lang o kaya yung pinaka-driver ang babayaran natin. Kaya malaking tipid na po yun. So yan po ito yung second batch na inanihan ho natin. May tubig na ang ganda Masarap i-rotobator yan, malambot na yan. So yan, dito uli yung kawayan natin. Ito ang sinisilungan natin, dahil nandito yung isang irrigation natin, yung patubig. So ayan po So konting reconditioning lang yan. I-check yung mga langis, dahil mapapalaban na naman po uli. So tuloy po tayo So itong diadaanan natin, ito pa rin yung part nung second batch nating sinaka nung nakaraan. At tatawid tayo dito para mapuntahan naman yung batch 1, yung bandang dulo. Yan, so medyo malambot yung diadaanan natin.
Ayan, tayo sa may pilapil na lang. Ayan, nagpapawisan tayo. So sarap ng pakiramdam, maagang maaga nagpapawisan ho tayo. Ano po, so yan ang buhay magsasaka. Dapat maagang gumising, hindi tanghat-tanghali. Walang mangyayari. Pag tanghali pumunta sa sakahan, 2 oras lang mainit na, sisilong na. So patay na. Dapat maaga. Yan. Tuloy tayo, ano? So yan po. Dito tayo sa malapit sa batch 1, ano? Bali ito po yung ano yung hangganan ng batch 2 natin. Yan. Tapos meron pong pagitan na hindi amin, itong isang lote na to. So iba po ang may-ari nito, iba ang nagsasaka. So isang pagitan lang po yan, malapit lang po yan, mga kalingap, ilang metro lang po yan. Tapos pagdating naman po dito, konti pa, banda dito sa may pinatatayuan ng baka o doon po sa isang pilapil. So ito naman po yung inanihan natin ng batch 1. So ito po, hanggang doon naman po yan. So bali mahigit 4 na hektarya ito, ano. Tapos yung kanina yung batch 2, 6 na hektarya. Tapos sa bandang dulo meron pa tayong mahigit 3. Kaya ano po nito, nasa 14 mahigit po ito yung sasakahin po natin. So balak po natin lahat po yan sakahan dahil ano, sana hindi masyadong magbagyo. Ayun, may baka lang dito, makikiraan muna. Ayan. So ayun, makalingap, ano. So tabing ilog tayo kaya sagana sa tubig. Ayan, oh. Sa sobrang kasaganahan ng tubig, minsan umaapaw yan. Yan lang ho ang problema natin kapag umaapaw po siya. Ayan, so tuloy po tayo. Pagpapawisan na tayo. Sarap ang pakiramdam natin, mga katugang. So dito tayo sa sakahan. Ayan. Kung nandito na sana yung rotovator, ang sarap ng araruhin nito. Ang ganda ng tubig, oh. May tubig na. Kasi umaandar na yung ano natin, irrigation. Ibinili na natin yan na lagyan na ng tubig. Yan ang masarap iroto, yung ganyang ano, ganyang may tubig. Mabilis yan. Siguro ang 1 hektarya, mga 3 oras lang yan. O baka wala pa. Isa ito sa nagpapahirap sa akin, mga kalingap. Itong patubig. Malakas kumonsumo sa krudo yan. So itong isa papandarin na rin. Ayan. Papandarin na rin siya. Medyo marami yung unang ano, yung labas marami. Ang dumi, ano? Yung ano yan, yung pinaka-foot valve niya may konting putik, siguro nilinis. Kaya may sumay din yan. Unang andar kasi mula ito yung isa naman, sabay na yan. Makalingap, sabay. Ginagawa yung pilapil sinasaraduhan dahil kapag ano po yan, kapag inani masisira yung mga pilapil. So kailangan kapag ganito magpapatubig ka na, aayusin mo na para hindi masayang ng tubig. So yan po ang madalas ginagawa po dito, ano? So umpisa muna rotovator, tapos ititinggangan natin para pabulok muna yung mga damo. Dati ho kasi ang ginagawa dito apurahan, 2 weeks lang meron ng ano yan, meron ng tanim. So sabi ko ngayon, huwag masyadong madaliin. Pabulukin muna natin yung ano, yung damo. Para kumbaga makasingaw-singaw, maging nutrients siya, maging vitamina ng lupa. So hindi tayo nagmamadali. Dati ho kasi umpisa kami dito, December na. Minsan nga January na eh. Pero ngayon, end of November, umpisa na natin para pabulukin natin yung mga damo.
yun, doon tayo sa dulo. Punta natin yung pinaka-boundary. Pati yung tilapil malambot. Kasi ilang araw na nag-uulan. So, pabor ito, ano? Yan ang maganda. Yan yung mga aso dito. Ito yung pinaka-boundary, ano? Ito naman sa, ano, sa kakilala natin. Ito ang pinaka-boundary niya. Ayan. So dito sa bandang right side, ito yung sa atin. Dito sa kabila, hindi na sa atin. Hindi na to. So yung sa atin, ito lang, ano? Ito ang pinakakanto natin. Hanggang doon, sa dulo. Ayan. Medyo na ano yung ano rito, no? Yung pilapil. Saka baluktot siya. Actually ano na to eh, in-apply ko na to doon sa ano, doon sa nag-aayos ng sukat. Hindi pa lang po nasusukatan kasi balak kong taniman ng ano, ng parang puno dito sa pinaka-boundary niya para pwedeng merong masilungan saka proteksyon ng pilapil. So hindi pa ano, may schedule. Pero matagal ko nang pinapaayos ito. So antabay lang siguro kung kailan na mapapasira nung nagsusukat ng lupa. Ayan, so hanggang dulo yun, ano? Huwag nating puntahan. Basta doon natatanaw natin na yun. Yan na yun. Hanggang dito. So ayun. Sayang na nandito na sana yung rotovator. May papakita ko sa inyo, ano? So siguro mamaya kapag nandito na, kukuha tayo ng ano, ng video clips para makita natin yung pag-aararo dito sa sakahan natin. Maya-maya siguro ng konti, antabay lang po siguro. Itatawid pa kasi ng ilog dahil ginamit pa kahapon dun sa kabila. So ang pagtatawid po sa ilog medyo hindi ganoon kadali. Kasi mabigat 'yon. Mabigat yung equipment na 'yon. So siguro 'yon, mga 1-2 oras yun bago maitawid dito. Kaya sa malamang ano na 'yon. Kung magse-7 na, mga alas 9 na 'yon. Pag-umpisa yun, baka mag-alas 10 na. So tanghali, mainit na lang, ano? So ang gawin natin, maya-maya ng konti, ano, dadalhin na natin yung isang bangka na di motor. Dahil dyan yung sinasakay. Dalawa ho kasi yan, pagtatabi lang. Dahil mabigat ho siya, hindi kaya ng isang bangka. So pinagtatabi na lang yan, diskarte lang para maitawid yung equipment dito. Wala pa tayong barge, mahal, ano? Nasa plano pero hindi ganun kadali yun. Saka na lang siguro yan, mga kalingap. Sagana sa tubig. Yan. Ay siya nga pala. Ayun, naalala ko. Siya nga po pala, mga kalingap, mga katugang po natin. Speaking of napakamahal ng crudo. Sa inyo kasing kaalaman, ang laki ng ginagastos ko dito sa crudo. Baka kulang ko yung 200,000 sa isang ano, taniman lang. So biruin nyo po yun. Ganun ang nawawala sa atin. Kaya nga po ano, hindi ganun kalaki ang kinikita ng nagsasaka, lalo kapag yung patubig ay gumagamit ng crudo. Kaya meron po tayong naisip, ano, mga kalingap, sana magmaterialize. Kasi sa ngayon, meron na pong ano, solar pump. So kung sakasakali ho, tingnan ko ngayong January, kung makakapag-provide po tayo niyan, kung kakayanin po ng budget, dito ko ho balak ilagay. Dahil dito po, part ng sakahan po natin. Tapos dito sa kabila, ganun din. Kaya merong dalawang irrigation po dun sa bandang dulo. So ngayon po, pinakamagandang paglagyan po ng solar na yan, dito sa area na to. Kasi mainit na mainit ho siya, ano? Walang puno. Kasi ang kailangan po natin, init ng araw. So kung sakasakali ho, dito natin ilalagay yon. So antabayan nyo po yan. Kung sakasakaling matutuloy, ibablog ko po yan, yung solar pump. Dahil marami na pong gumagawa ngayon ng solar pump, mga kalingap, hahanap lang po tayo ng matinong supplier, yung maganda yung serbisyo, yung warranty, hanggat sa ano mag-operate siya, ano, mga kalingap. So antabayan nyo po yan. Isa po yun sa mga option po natin na gagawin dito sa sakahan natin. Makakatipid tayo ng konti. Kung sakasakaling maganda ho yung unang unit, pwede tayo magdagdag pa konti-konti hanggat sa dumami ng dumami, ma-eliminate na po natin yung diesel. Kung baga back up na lang po yan. Kapag ka po walang init na kailangan ng mabilisan, saka natin papaandarin yan. Pero kung sakasakaling malagyan po natin ng maraming solar pump po dito, mas maganda. Siguro po mag-i-invest lang po tayo 1-2 taon, baka mabawi na po natin yung ating expenses. Ano, mga kalingap, so maganda po yan. Tapos meron pang isa na maganda, kaso nga lang hindi pa masyadong applicable dito, kaya hindi masyadong practical. Yung pag-ano po, paglalagay ng abono, sprayer, meron na pong malaking drone ngayon, computerized siya.
parang helicopter na maliit, ano, mga kalingap. Nandoon yung fertilizer, pati yung magtatanim. Pwede po yun, yung saboy. Kaso nga lang ho, ang amount noon kulang-kulang kalahating milyon. Tapos yung pinaka-piloto po noon dapat nakapag-aral kasi mabigat na po siya. Lagpas na po doon sa limit ng drone na kahit hindi ka nag-aral, wala kang lisensya, pwedeng mag-drive. Ano mga kalingap. So isa po yun sa option, pero malayo pa sa ano yun, hindi pa masyadong applicable dito sa lugar natin. Kaya siguro doon lang po muna tayo sa ano, sa solar pump. Medyo practical po yun. Siguro po yung price po noon nagre-range po ng 100,000 hanggang 140,000 siguro. So depende po sa klase. So yan po ang hahanapin natin mga kalingap, ano, antabayanan niyo po yan. So yan po. Siguro mas maganda, punta muna tayo doon sa ano, doon sa kabilang ilog. Para yung bangka madala na doon, baka nandoon na yung radiator para maitawid na kaagad. So antabayanan niyo po mga kalingap. Yan po ang update po natin dito po sa unang araw ng ating pagpapatrabaho sa sakahan. So yan ano, dito tayo sa kaming ilog. Bali nililinis yung suction line ng bomba natin. Yung katiwala natin. Dahil kanina medyo maitim, may konting puti. So ito ang maganda, may kalinda ng gulay. Kasabayan natin sitaw o kaya patola o kung ano na bang gulay po pwede. So ang ganda po ng ilog ngayon, tahimik. Ayan, sabi tayo, may araw na. Para may ano na, may tawid yung rotovator natin, improvement. A few moments later. So ayan po. Ito po yung ano, yung inararo ngayon. Inumpisahan na. Kaso nga lang ho, naka ano lang, dalawang pilapil pa lang. Nagka-difference sa uli yung rotovator natin. Ayan. Kapag gana pasadahan na mo yan, ganyan na yan. So medyo pinanahalos yan, ano. So magandang ano yan, medyo papabulukin na lang natin yung ano, yung damo. Ayan. Kaso nga lang ho, 2,000 years later. so ayan, dito tayo sa bilihan ng ano, ng pyesa. Ayan oh, dahil ano yung ano natin, yung rotovator. So ito. Bali yan ano. Ayan yung pawalitan natin. Ayan. Ayan yung luma. Ito yung bago. So basta yung haba pareho, okay yan. Pasok yan. So ayan, medyo may kamahalan. 28,000, pero ano naman, may special discount tayo dito. Baka makuha natin ng 20,000. Ano, so baka sakaling matawaran ho natin. So okay tayo dito. Dito tayo bumibili ng ano. Dito natin binili yung rotovator na yun. Dito sa Midabic. Shout out muna. Shout out muna, shout out oh. Hello, Midabic, 20K pa pala. Sorry, susukat ako ng... Kaya dito na. So nakabili na tayo ng bago. 24,700. Magkano? 24,000? 24,700. 24,700? Opo. Sigurado ha? 24,700. Ayan. Kapay mo na ka po sa resibo, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kaya lang naman demand ka na, tulikot. 24,700? Opo, 24,700. Tibi lang harap mo po. Dito. Pasain mo niyo sa brasa? Oo. Pero pasain po sa dito. 24,700 yan eh. 24,400 tapos plus 300. Ayan. 24,700 kasama yung isang balding grasa. Bali 4,000 ano? Tapos ito 20,000. So ayan. So ayan, at least nakuha na natin yung ano, yung pyesa. Gagawin nila ngayon kapag may time pa, tuloy yung ano, rotovator. So siguro abang na lang ho siguro dun sa mga susunod nating vlog. Medyo mahaba na, no? So paalam po muna tayo pansamantala. Maraming salamat mga katugang, mga kalingan po natin, kababayan natin. Nandito tayo sa bilihan ng pyesa. Dito kay Milabic. Ayan, suki na tayo dito kay Milabic.
So maraming salamat. Bye-bye po muna. Maraming salamat sa inyong lahat mga katugang mga kalingap. Bye-bye po muna. Bye-bye.